Ligtas sa Pilipinas. Ayan ang pahayag ng BNP. Panoorin po natin. Ligtas po, ligtas po. Pero kagaya nga po ng sinasabi, nagdi-discuss po tayo ng statistics. And statistics will bear it out na napakaligtas, mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous periods. Pero this is small consolation. Naintindihan po natin na this is small consolation po kung hindi po ito ang ating nararamdaman. Medyo nakikita lang po natin, siyempre mga sensational yung mga nangyayari. Pero yung statistics po natin talaga, pababa po talaga yung krimen. Iginiit kamakailan ng PNP na mas ligtas ang ating bansa ngayon matapos bumaba ng mahigit 20% ang mga naitalang krimen sa ilalim ng kanilang bagong programa. Kahit na patuloy pa rin po ang paglabas ng mga ulat ng karahasan sa iba't ibang lugar nitong mga nakaraang araw. Ang balitang ito ay nagpapaalala sa atin na gaano man magsumikap ang mga institusyon ng tao upang protektahan tayo. Ang ating tunay na kapanatagan ay hindi kailanman nakasalalay sa mga ulat o pangako ng mundong ito. Pinaalalahanan tayo, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Napakagandang maunawaan po na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, natural lamang po na umasa tayo sa mga otoridad o sistema sa lipunan para sa ating seguridad sa kalsada at sa ating mga komunidad. Gayunpaman mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng banal na kasulatan na ang tao at ang lahat ng pampublikong programa ay may limitasyon at pwedeng magkulang sa oras ng matinding panganib. Kapag ang buong tiwala at seguridad ng ating puso ay iniaasa lamang natin sa kakayahan ng tao, madalas po tayong makaramdam ng takot tuwing makakapanood tayo ng mga masasamang balita sa telebisyon o sa social media. God wants us to find our ultimate refuge in Him dahil siya lamang po ang tanging tagapagtanggol na hindi natutulog, hindi nagkakamali at nakasubaybay sa ating bawat paghakbang araw at gabi. Ang pagkakaroon po ng ganitong uri ng pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng peace of mind na hindi kayang ibigay ng anumang ulat ng pamahalaan. Ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi nangangahulugan na magiging pabaya tayo sa ating sarili dahil maaari nating gamitin ang talino at kaalaman na ipinagkaloob niya upang maging maingat sa lahat ng ating pagbiyahe at pag-alis ng bahay. Sa kabila po ng mga babala at mga balita ng karahasan sa ating paligid, maaari tayong mabuhay ng may katapangan at kapayapaan sa ating mga puso. Kapag inilalagay po natin ang ating pamilya at ang ating buhay sa mga kamay ng Diyos, nalalaman po natin na may mas mataas na kapangyarihan na nag-iingat sa atin laban sa mga hindi nakikitang panganib sa kalsada. Build your security on a solid foundation at huwag mong hayaan na ang iyong kapayapaan ay magbago batay po sa mga plano ng tao na pwedeng mabigo. Patuloy po nating ipagdasal ang ating mga otoridad upang bigyan sila ng kaalaman at katapatan sa pagpapatupad ng katarungan sa ating bansa. Kasabay po nito, manatili tayong nakakapit sa Panginoon na may hawak ng ating bukas at nag-iingat sa atin bawat paglabas at pagpasok sa ating mga tahanan. True safety is not found in human strength, mga kapatid, but in the faithful presence of God who protect us every single day. Amen. Share this message and you can follow this page dahil araw-araw po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.